Kumusta sa inyong lahat, mga ka-insight? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tunay na kahulugan ng Paskua o Pasko ayon sa Biblia at paano ito nauugnay sa pagkapako ni Kristo sa krus bilang kaligtasan ng sangkatauhan. Kung babasahin natin ang Biblia, makikita natin na ang salitang Paskua ay mula sa Hebreong Pesach o Passover. Sa Lumang Tipan, ito ang kapistahan ng mga Israelita bilang alaala ng pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit sa Bagong Tipan, malinaw na si Kristo ang katuparan ng tunay na Paskua. Sabi nga sa 1 Korinto 5:7, sapagkat ang ating Paskua na si Kristo ay naihain na. Ibig sabihin, si Jesus mismo ang kordero ng Paskua na inihandog sa krus upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Makikita rin natin sa Juan 19:14 hanggang 16 na ang pagpapako kay Kristo ay naganap sa panahon ng Paskua. At sa Mateo 26, bago siya ipako, ipinagdiwang niya kasama ng mga alagad ang Paskua sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon na naging alaala ng kanyang sakripisyo. Sa Hebreo 9:12, malinaw na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga guya, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, nakasumpong ng walang hanggang katubusan. Kaya't ang dugo ni Kristo sa krus ang naging katuparan ng dugo ng kordero sa Lumang Tipan. Dito natin nakikita na ang Paskua sa Biblia ay hindi tungkol sa kapanganakan ni Kristo, kundi sa kanyang kamatayan sa krus bilang tanda ng kaligtasan. Ang tradisyonal na salitang Pasko na ginagamit natin ngayon ay hinango lamang mula sa Kastilang Paskwa. Sa kalaunan, ito'y naging tawag ng mga Katoliko sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit malinaw na dapat nating maunawaan na hindi ang kapanganakan ni Jesus ang ginugunita kapag Pasko, kundi ang kanyang kamatayan at sakripisyo na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga wala tayong mababasa sa Biblia na ang mga apostol ni Kristo ay nagdiwang ng kanilang kapanganakan o birthday. Sa halip na susulat sa Ecclesiastes 7:1, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng Paskua ayon sa Biblia. Ang krus ni Kristo ang sentro ng ating kaligtasan. Kaya tuwing maririnig natin ang salitang Pasko na mula sa Paskua, naway maunawaan natin na ito ay tumutukoy sa kanyang kamatayan at sakripisyo na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at ito ang katotohanan na nasa banal na kasulatan. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang makaalam ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli at pagpalain kayo ng Panginoon.